Ibinunyag ni Senator Risa Hontiveros na nakalabas ng bansa si dating Bamban Mayor Alice Guo. Sa kabila ito ng pagtitiyak ng kanyang mga abogado na ito ay nasa bansa pa. Paano nga ba nakaalis ng bansa si Alice Guo? Paano siya nakapuslit sa mga otoridad? Yan ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Maraming salamat, Dayan. At good morning sa inyo dyan lahat sa studio. Alam mo, sa isang ordinaryong mamamayan na nahihirapan kapag nasa immigration, yung bubusisiin lahat ng papeles mo, talaga naman nakagagalit kapag nakakarinig tayo ng mga balitang ganito na isang impluwensyal, isang mayaman na tao, na kahit na may mga kaso pa nga, at kahit na merong lookout order ay nakakalabas pa ng bansa. Mabuti naman natin pinag-utos na ng Pangulong Marcos na imbestigahan ito. At sabi nga niya sa kanyang statement ay gugulong ang mga ulo dito na siyang dapat naman. Sapagkat hindi ito makakalabas, itong si Alice Guo hindi ito makakalabas ng bansa nang walang influential na taong tumulong sa kanya. Na walang isang opisyal na nagpabaya. Bagamat andun din tayo sa tanong, nasangkatutak na ang mga paratang dito kay Alice Guo, meron na ng arrest warrant mula sa Senado, meron mga kasong naisampa, ay bakit lookout order lang kasi ang ibinigay? Bakit hindi hold departure order? Ba't hindi pumunta sa korte para pigilan siyang umalis? Sapagkat ang lookout order, ayon sa aking pananaliksik, yan ay babantayan lamang ang isang tao, may monitor lang ang pagkilos, pero hindi pwedeng pigilang lumabas. Ganun pa man, lumalabas na hindi na-detect ng Bureau of Immigration si Guo sapagkat maaring hindi nga talaga siya dumaan sa ordinaryong proseso. Maaring isang private airstrip ang ginamit niya, isang private aeroplano. Merong lugar na kung saan siya ay maaring dumaan na nakapako siya ng airport without being detected by the Bureau of Immigration. But these things will never happen without anyone or someone helping her. May tumulong sa kanya. At yan dapat ang ating tugisin. Sapagkat bagamat si Alice Guo ay nasa mata na ng batas, ang patuloy na pamamayagpag ng korupsyon, ng katiwalian ng mga paglabag sa mga ordinaryong mga batas na inilalapat natin sa mga ordinaryong mamamayan katulad natin. Ilang beses na ba tayong nahirapan na lumalabas sa airport, may mga binapabalik pa, may na-offload pa. Hindi yan mapipigilan kapag patuloy na meron mga taong makikipagsapakatan, magpapabayad, o kaya ay pipikit na lang ang kanilang mga mata. Nakagagalit ito. Sabi nga ni Senator Risa, ang mga taong tunay na Pilipino pa nga ay hirap na hirap lumabas sa immigration. Itong taong ito na mukha yatang ayon sa mga ebidensya hindi pa tunay na Pilipino. Bagamat, wala pa namang legal procedure pero andyan ang ebidensya. Abay, napakadali na lumabas. Pero hindi ito ang kauna-unahan. Marami nang nangyari katulad ni Alice Guo. Hindi ito ang first time na merong isang tao na may kaso na nakatakas, nagtago, umalis. Kasalukuyan ngayon, pinaghahanap pa rin natin si Pastor Apollo Kibuloy, hindi ba? So maraming ganito. At ang ordinaryong mamamayan lagi magtatanong, paano naman tayo mga ordinaryong mamamayan? Kapag ang ganito mga taong may mga pera, may mga impluensya, ay nalulusutan ng batas. Imbestigahan po ito. At tama ang tinura ng ating Pangulo. Dapat may mga ulong pagulungin dito. Sapagkat yun ang siyang nararapat. Yan lang ang aking punto de vista sa araw na to. Maraming salamat at balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.